Hello Capricorn, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Capricorn po una mensahe ninyo, Five of Cups. Ayan. So siguro ang iba sa inyo rito, merong pinaghihinayangan, no? Merong oportunidad or bagay na hindi napunta sa'yo or hindi nag-materialize, no? Kaya nanghihinayang kayo. But the longer na nagda-dwell on kayo dyan sa panghihinayang ninyo, mas lalo kayong malulungkot dyan. Mas lalo kayong mag-a-attract ng mga bagay pa na pwede ninyong mapanghinayangan pa, no? Kaya ang advice sa inyo ng Five of Cups is to focus on what you have right now sa buhay ninyo. Yun na lang ang pagyamanin ninyo. Doon kayo mag-focus. Yun ang bigyan ninyo ng oras, panahon at atensyon na padamihin nyo pa or pagandahin nyo pa, gamitin nyo, yung gano'n, no? Rather than doon sa regrets. What else? We have Eight of Swords. Ayan. So, this is an illusion, ano? Meron kayong, akala ninyo siguro, hindi kayo makakapag-move forward sa life or hindi ninyo nagagawa or magagawa yung mga gusto ninyong gawan because maybe naiisip ninyo na you are not good enough, no? Pero hindi totoo yun. Hindi totoo yun, Capricorn, kasi lahat tayo may kakayanan. Lahat tayo, binigyan tayo ng divine universe ng talents, skills, and gifts para ma-carry out natin kung ano yung mga dreams natin, ano yung mga goals natin, ano? Kaya, hindi totoo na hindi ninyo kayang gawin ang mga naiisip ninyong gawin, ang mga plano ninyo, mga ideas ninyo. Okay? That's just an illusion. Pero kung titignan ninyong maigi, i-analyze ninyong maigi yung inyong sitwasyon, kayang-kaya nyo din. You know, kung meron kayong nakikitang nagtatagumpay sa paligid ninyo, kayang-kaya nyo din marating kung ano ang kanilang narating, no? Kaya wag kayong paghinaan ng loob. Okay? What else? We have Nine of Wands. Ayan. So, baka magkaroon na kayo rito ng lakas ng loob, determinasyon, focus. Baka one day, pagising ninyo, maiisip nyo na lang, no, na oo nga, sayang ng oras, 'di ba? Sayang ng mga pagkakataon. Kung merong pagkakataon na nandiyan dyan sa harap ninyo, na mabibigyan kayo ng pagkakataon na magawa na ninyo or masimulan na ninyong gawin kung ano man ang mga goals ninyo, then go for it, diba? So, si Knight of Wands, ano to may determinasyon, no? May determination. Focused siya doon sa kung ano yung ina-envision niya for himself. Kaya siguro sa ngayon, magkakaroon din kayo siguro ng shift of magkakaroon kayo ng shift of energy, no? At kayo ay na ngayon, kayo ay gagawa na, no, ng mga bagay na talagang makakalapit kayo sa pagtupad ng inyong mga pangarap or pagtupad ng or sa katuparan, no, ng inyong mga goals. So, pwedeng gano'n ang maganap dito for some of you. Travel din, no? Baka ang iba sa inyo dito magta-travel soon, no? Capricorn. Kaya good luck sa iyo dyan. We have Five of Pentacles. Ayan. So, dito sa Five of Pentacles, low vibe, no? Low vibe ang energy ng karamihan siguro sa inyo. May Five of Cups, may Eight of Swords, may Five of Pentacles. Si Five of Pentacles, parang wala ding gana, no? Kasi parang nalulungkot din siya. Maybe for some reason, baka mayroong pagkukulang sa pera. Baka for some reason, talagang siguro pwede rin na isa yan, no? Kaya hindi siguro kayo nagte-take action towards realization of your dreams because maybe you are lacking in resources, you are lacking in money, no? So, pwedeng ganun din ang ganap dyan. But, this is 5 and 5 resonates with change. Tapos nakita ko, dalawa pala yung 5 ninyo. So, ibig sabihin, diba, doble yung energy ng pagbabago. Kaya kahit ano man ang sitwasyon ninyong hindi masyadong paborable para sa inyo sa ngayon, or hindi masyadong maganda,
that is going to change. Rest assured na magbabago at magbabago na yung inyong sitwasyon, no? For the better. Kaya ano lang kayo, patuloy lang kayong magsipag, 'di ba? Isipin niyo na lang na the more na mag-dwell on kayo sa low vibration energy, diyan sa mga lungkot, mga panghihinayang, may stuck kayo dyan, no? Kasi it will attract more of the same. Kaya doon kayo sa pagbangon, doon kayo na lang sa mag-focus sa pag-move forward sa buhay. Kasi with that, lalo-lalo na kung magte-take action kayo, makakaasa kayo na susuportahan kayo or papadalhan kayo ng support na kakailanganin ninyo, no? Para magtuloy-tuloy na kayo makapag-move forward. Ambush fear with your ferocious dream. Ayan, so huwag kayong matakot, no? Kasi pwede rin na ang nararamdaman ng iba sa inyo rito, kaya hindi ninyo nagagawa yung mga gusto ninyong gawin, kasi natatakot kayo, no? So tanggalin na yung takot kasi negative energy, yan, mag-a-attract yan na mas marami pang negative energy. Mas lalo kayong hindi makakagalaw, mas lalo kayong hindi aasenso, mas lalo kayong may stuck sa kung ano man ang sitwasyon ninyo sa ngayon na hindi maganda. Kaya tanggalin na as much as possible. Tanggalin yung takot at palitan ninyo ng determinasyon, palitan ninyo ng excitement, 'di ba? Ng positivity. Positive energy lang ang i-project ninyo rito. Okay? Nang sa gayon, matupad ninyo eventually, no, kung ano yung inyong mga pinapangarap or kung ano man yung inyong mga goals. Okay? So, what else? We have unstick the stock. Ayan. So, ito maganda. Diba? So, siguro, magkakaroon na rin kayo dito ng, kumbaga mabubuhayan na siguro kayo ng loob, ano? At you are going to unstick the stock. Ayan. So, siguro mas pipiliin na ninyo sa ngayon, ano, pagising ninyo one day, no, magsisimula na kayong mag-take action, no? Kasi, kumbaga, aalis na kayo dito sa stagnant energy, no? You are going to, do whatever it is that you need to do para makausad na kayo, mag-progress na kayo, 'di ba? Mag-asenso na kayo, mag-grow na kayo, yung gano'n. So maganda 'yan na aalis na kayo sa sitwasyon na hindi na kayo, alam mo 'yun, yung ganito, no? Yung stagnant energy, yung restrictive energy. So magigising kayo sa katotohanan, no, na walang mangyayari sa iyo diyan if you're going to stay in that energy. Kaya you are going to move on, no, or move forward with your life. Choose who you are becoming. Ayan. So, binibigyan kayo ng liberty na mamili kung ano yung path na gusto mong tahakin. Diba? Ano yung gusto mong maging, in the near future. Diba? In like in 2 years, in 3 years, in 5 years, ano yung ina-envision mo para sa sarili mo na maging buhay ninyo. So, ngayon, binibigyan kayo ng pagkakataon ng universe na mamili kung saang path ang gusto ninyong tahakin. Follow through. Yan. So, siguro, ang iba sa inyo sa ngayon, baka meron kayong mga unfinished business na naiwan, left hanging, at baka ngayon, sisimulan ninyo muli. No? Baka babalikan ninyo yon at magsisimula kayong mag-take action na muli sa ngayon. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.